Sa video na ito, matutuklasan mo ang hindi malinaw na ipinapaliwanag ng karamihan sa mga doktor tungkol sa turmeric para sa pananakit ng kasukasuan pagkalampas ng 60. Hindi ang marketing hype. Hindi ang kalahating katotohanang naririnig mo mula sa mga kaibigan. Hindi ang payong uminom ka lang nito at magiging maayos ka na. Diretso tayo sa katotohanan, ano ang gumagana, ano ang hindi, sino ang natutulungan nito, sino ang maaari nitong mapahamak, at bakit napakaraming nakatatanda ang sumusubok ng turmeric at tahimik na sumusuko. At kailangan kong panoorin mo ang video na ito hanggang sa pinakadulo, dahil naghanda ako ng isang makapangyarihang bonus na kaalaman na bihirang marinig ng karamihan. Isang simpleng pagbabago na maaaring makapagpataas ng malaki sa bisa ng turmeric para sa tumatandang mga kasukasuan. Ang isang detalyeng iyon lamang ay maaaring makapagligtas sa iyo mula sa ilang buwang pagkadismaya at nasayang na pera. Hayaan mo akong magtanong ng totoo. Naranasan mo na bang tumayo mula sa upuan at maramdaman ang matalim na paalala sa iyong mga tuhod? Nagising ka na ba sa umaga at ayaw makipagtulungan ng iyong mga daliri? Nagkunwari ka na bang maayos ka lang samantalang sa loob-loob mo ay natatakot kang baka lalo pang lumala ang sakit na ito? Ang pananakit ng kasukasuan pagkalampas ng 60 ay hindi lang simpleng kirot. Ito ay takot. Takot na balang araw ay hindi ka na makagalaw tulad ng dati. Takot na baka umasa ka na sa iba. Takot na ang mga simpleng kasiyahan, paglalakad sa parke, pagbubuhat ng grocery, pakikipaglaro sa iyong mga apo, ay unti-unting mawala. Masakit iyon sa kalooban. At alam mo yon. Bago tayo magpatuloy, gusto kong makilahok ka. Hindi lang ito basta video, ito ay isang pag-uusap. Pumunta ka ngayon sa comment section at i-type ang ilaya kung pinapanood mo ito dahil gusto mo ng ginhawa mula sa pananakit ng kasukasuan. At sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood. Talagang gusto kong makita kung gaano karaming tao sa buong mundo ang lumalaban sa parehong tahimik na laban, kung ikaw man ay nasa United States, Canada, Liwe, Australia, Pilipinas, Africa, o saan mang lugar. Ilagay ang iyong bansa sa mga komento. Hindi ka nag-iisa rito. Pinupuri ang turmeric sa kung saan-saan. Naririnig mo ito sa telebisyon. Nakikita mo ito online. May mga nagsasabing himala ito. May iba namang nagsasabing wala itong epekto. Kaya alin ang totoo? Narito ang problema. Karamihan sa mga doktor ay walang sapat na oras para ipaliwanag ang mga detalye. Maaari nilang banggitin ang turmeric. Maaari nilang sabihin maaaring makatulong. Pero hindi nila laging sinasabi kung anong anyo ang epektibo. Hindi nila laging ipinapaliwanag ang pagsipsip nito sa katawan. Hindi rin nila laging binabalaan ka tungkol sa mga posibleng interaksyon. At bihira nilang sabihin kung bakit ang kapitbahay mo ay todo ang paniniwala rito, pero ikaw, sinubukan mo at wala kang naramdaman. Ang kalituhang iyon ay magtatapos ngayon. Sa mga susunod na minuto, hihimayin natin ito ng malinaw at direkta. Walang buladas. Walang pagmamalabis. Puro katotohanan na suportado ng kaalaman ng mga eksperto at praktikal na karunungan para sa mga taong lampas 60. Kung pinahahalagahan mo ang malinaw at tapat na impormasyon tungkol sa kalusugan, siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ngayon din ang channel na ito ay ginawa para sa mga taong nais ng totoong sagot, hindi mga pangakong walang laman. At habang nandyan ka na rin, pindutin ang thumbs up, nakakatulong iyon para maabot ng mensaheng ito ang mas maraming taong tahimik na nahihirapan tulad mo. Manatili ka sa akin. Huwag mag-skip. Huwag isipin na alam mo na ito. Dahil ang matututuhan mo ngayon ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa turmeric, at posibleng magbago kung paano mo haharapin ang pananakit ng iyong kasukasuan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Dumiretso tayo sa ugat ng problema. Ang pananakit ng kasukasuan pagkalampas ng 60 ay hindi basta-basta. Hindi lang ito malas. Hindi rin ito simpleng dahil tumatanda ka na. May tunay na mga pagbabagong biolohikal na nangyayari sa loob ng iyong katawan, at kapag naunawaan mo ang mga ito, magsisimulang luminaw ang lahat. Habang tayo'y tumatanda, ang cartilage na nagsisilbing unan sa ating mga kasukasuan ay unti-unting numinipis. Ang cartilage ay parang shock absorber sa pagitan ng iyong mga buto.
Noong mas bata ka pa, ito ay makinis, nababaluktot, at matibay. Pinapayagan ka nitong maglakad, yumuko, lumuhod, at magbuhat ng hindi mo man lang iniisip. Pero matapos ang mga dekada ng paggamit, pagtayo, pag-akyat ng hagdan, pagbubuhat ng mga anak, pagtatrabaho ng mahahabang oras, ang iyon ay nagsisimulang mapudpod. Ngayon, narito ang bahagi na hindi lubos na nauunawaan ng marami. Paglampas ng 60, mas nagiging madaling kapitan ang iyong katawan ng chronic low-grade inflammation o talamak na mababang antas ng pamamaga. Matagal nang sinasabi ng mga eksperto tulad ni A.A. Andrew Weil kung paano ang pamamaga ang tahimik na nagtutulak sa maraming kondisyon na may kaugnayan sa pagtanda, kasama ang pananakit ng kasukasuan. Hindi ito ang uri ng pamamaga na nakikita mo kapag nasugatan ang daliri mo. Ito ay tahimik na pamamaga. Kumukulo ito sa likod. Araw-araw. Taon-taon. At naapektuhan nito ang iyong mga kasukasuan. Kaya ka naninigas sa umaga. Kaya sumasakit ang iyong tuhod kapag nagbabago ang panahon. Kaya kapag masyado kang matagal na nakaupo, mas mahirap tumayo. Hindi ito kahinaan. Ito ay biyolohiya. Maraming taong lampas 60 ang nakararanas ng osteoarthritis, ang pinakakaraniwang uri ng arthritis. Ito ay kombinasyon ng pagkapudpod at pamamaga. Numinipis ang proteksyon na cartilage, mas nagkikiskisan ang mga buto, at tumutugon ang katawan sa pamamagitan ng pamamaga. Ang sakit ay nagiging araw-araw mong kasama. Madalas magreseta ang mga doktor ng nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, o minsan ay steroid injections. Nakababawas ang mga ito ng sakit. Pero narito ang hindi laging malinaw na naipapaliwanag, pangunahing kinokontrol ng mga gamot na ito ang sintomas. Hindi nila ibinabalik ang cartilage. Hindi nila pinipigilan ang pagtanda. At ang pangmatagalang paggamit ay maaaring may mga panganib, iritasyon sa tiyan, pagtaas ng presyon ng dugo, pagkapagod ng bato. Pag-isipan mo iyon sandali. Umiinom ka ng isang bagay para maibsan ang sakit. Pero maaari itong lumikha ng ibang problema sa hinaharap. Kung nakainom ka na ng pain medication at napaisip kung ligtas bang umasa rito sa pangmatagalan, ay type ang ilaya sa comments. Maging tapat. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nagsisimulang maghanap ng mga alternatibo. Hindi dahil tinatanggihan nila ang modernong medisina. Hindi dahil sila'y naive. Kundi dahil gusto nila ng suporta, mas banayad, mas pangmatagalan, isang bagay na gumagana kasama ng katawan imbes na patahimikin lang ito. At diyan pumapasok ang turmeric sa usapan. Pero bago natin pag-usapan ang turmeric, kailangan mong maunawaan ito ng malalim. Ang pananakit ng kasukasuan mo ay hindi lang tungkol sa tuhod o sa mga daliri mo. Ito ay tungkol sa paggalaw. Ito ay tungkol sa kalayaan. Ito ay tungkol sa kontrol sa sarili mong buhay. Kapag tumindi ang sakit, nababawasan ang galaw. Kapag nabawasan ang galaw, humihina ang mga kalamnan. Kapag humina ang mga kalamnan, mas nagiging hindi matatag ang mga kasukasuan. At pagkatapos, tumitindi ulit ang sakit. Nagiging isang siklo ito. At ang mga siklo, kapag hindi naputol, ay lumalala. Kaya napakahalaga ng pag-unawa sa pamamaga. Kung ang pamamaga ay bahagi ng apoy na nasusunog sa loob ng iyong mga kasukasuan, kung gayon ang pagbawas sa apoy na iyon ay isang lohikal na estratehiya. Pero kailangan natin itong lapitan ng may karunungan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong huminto ka at magmuni-muni. Nakakaranas ka ba ngayon ng paninigas sa umaga na tumatagal ng higit sa 15 minuto? Nililimitahan ba ng iyong tuhod o balakang kung gaano kalayo ang kaya mong lakarin? Kung ikaw yon, mag-comment ng stiff sa ibaba. Tignan natin kung gaano karami ang tahimik na dumaranas nito. At kung may nakukuha kang halaga sa paliwanag na ito, malinaw, direkta, walang sugarcoating, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Dahil ang susunod na bahagi ang paghihiwalay natin ng mito at agham. Ngayon na nauunawaan mo na kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong mga kasukasuan pagkalampas ng 60, maaari na nating pag-usapan kung ang turmeric ay talagang may lugar sa paglalakbay mo sa paggaling o kung isa lang ba itong uso. Ngayon pag-usapan natin ang turmeric, hindi ang mito, hindi ang uso, kundi kung ano talaga ito. Ang turmeric ay hindi lang isang dilaw na pampalasa na tahimik na nakalagay sa iyong kabinet sa kusina. Ginamit na ito sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na medisina, lalo na sa India at iba pang bahagi ng Asya. Ngunit hindi sapat ang tradisyon lamang.
Ang mahalaga ay kung ano ang nauunawaan ng makabagong agham tungkol dito ngayon. Ang tunay na kapangyarihan ng turmeric ay nagmumula sa isang compound na tinatawag na curcumin. Ang curcumin ang aktibong sangkap. Ito ang tinututukan ng mga mananaliksik. Ito ang bahaging pinaniniwalaang may anti-inflammatory at antioxidant na epekto. Kapag sinasabi ng mga tao na nakakatulong ang turmeric sa kasukasuan, ang tunay nilang ibig sabihin ay maaaring makatulong ang curcumin sa pagbawas ng pamamaga na nag-aambag sa pananakit ng kasukasuan. At narito ang isang bagay na hindi alam ng marami. Ang ugat ng turmeric ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 2 hanggang 5% ng curcumin. Hayaan mong tumimo iyon sa isipan mo. Kung nagwiwisik ka lang ng turmeric sa iyong itlog o naglalagay ng kaunti sa sabaw, nakakakuha ka ng lasa. Nakakakuha ka ng kaunting benepisyo. Ngunit hindi mo nakukuha ang therapeutic level na ginagamit sa karamihan ng mga clinical study. Isa ito sa pinakamalaking hindi pagkakaunawaan. Madalas ipinaliwanag ng mga eksperto tulad ni A. Michael Greger na bagamat may halaga ang turmeric bilang buong pagkain, ang daming ginagamit sa pananaliksik para sa ginhawa sa kasukasuan ay karaniwang concentrated extracts, hindi lang pangluto. Hindi ibig sabihin nito na walang silbi ang pagkain mo. Ibig sabihin, kailangang tumugma ang iyong inaasahan sa realidad. Ngayon, laliman pa natin. Gumagana ang curcumin sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa mga inflammatory pathway sa katawan. Nang hindi masyadong teknikal, tinutulungan nitong i-regulate ang ilang molekula na nagsisenyas ng pamamaga. Kapag nabawasan ang mga senyas na iyon, maaaring bumaba ang pamamaga at kirot. Ngunit narito ang mahalagang salita, maaaring. Ang turmeric ay hindi morphine. Hindi nito agad pinapamanhid ang sakit. Hindi nito ina-override ang iyong nervous system. Unti-unti itong kumikilos sa pamamagitan ng pagsuporta sa tugon ng katawan sa pamamaga. At dito pumapasok ang emosyon. Maraming nakatatanda ang sumusubok ng turmeric sa loob ng 2 linggo walang dramatikong pagbabago at tumitigil. Nadidismaya sila. Pakiramdam nila'y naloko sila. Iniisip nilang wala nang gumagana para sa kanila. Ngunit kadalasan, hindi ang turmeric ang nabigo. Ang problema ay ang hindi pagkaunawa kung paano ito gumagana. Para itong pagtatanim ng binhi at hinuhukay mo ito makalipas ang 3 araw dahil wala ka pang nakikitang puno. Ang paggaling, lalo na pagkalampas ng 60, ay nangangailangan ng tiyaga at konsistensya. Tapat kong itanong sa iyo. Naghahanap ka ba ng mabilisang ginhawa o pangmatagalang pagbuti? Maging totoo sa comments. I-type ang you quick kung umaasa ka sa agarang resulta. I-type ang long term kung handa ka nang mag-isip ng iba tungkol sa iyong kalusugan. Walang kahihiyan sa alinman. Ngunit mahalaga ang kalinawan. Isa pang mahalagang katotohanan, hindi pare-pareho ang lahat ng turmeric products. May raw powder. May standardized extracts. May dagdag na sangkap para mapabuti ang absorption. May mababa ang kalidad at halos hindi nasusuri. Kaya may 2 taong umiinom ng turmeric, ngunit magkaiba ang karanasan. Ang isa ay nakakaramdam ng pagbuti matapos ang ilang linggo. Ang isa ay walang nararamdaman at sinasabing walang silbi ito. Parehong pangalan. Magkaibang laman. Nakakainis iyon, lalo na kung pinaghirapan mo ang perang ginagastos mo. At pag-usapan natin ang mas malalim pa. Kapag lampas ka na sa 60 at araw-araw mong kasama ang paninigas, bawat supplement na sinusubukan mo ay may kasamang pag-asa. Pag-asang baka ito na ang makakatulong sa iyo na makalakad ng mas maayos. Pag-asang baka ito na ang magpapababa ng kirot sa gabi. Makapangyarihan ang pag-asa. Ngunit kailangan itong samahan ng kaalaman. Kaya mahalaga ang pag-uusap na ito. Kung nagsisimula mong makita na mas komplikado ang turmeric kaysa sa akala mo, ay type ang I'm learning sa comments. At kung pinahahalagahan mo ang diretsahang katotohanan na walang pagmamalabis, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pinakamalaking dahilan kung bakit nabibigo ang turmeric para sa karamihan at wala itong kinalaman sa mismong pampalasa. Manatili ka. Nagsisimula pa lamang ang kalinawan. Ngayon harapin natin ang hindi komportableng katotohanan.
Bakit napakaraming tao ang nagsasabi, hindi gumagana ang turmeric? Sinubukan nila ito. Bumili sila ng capsules. Uminom sila ng turmeric tea. Nanatili silang may pag-asa sa loob ng ilang linggo pero walang nagbago. Masakit pa rin ang mga tuhod. Naninigas pa rin ang mga daliri. Dumarating ang pagkadismaya. Kaya tumitigil sila. Pero narito ang hindi malinaw na naipapaliwanag ng karamihan sa mga doktor. Ang curcumin, ang makapangyarihang compound sa loob ng turmeric, ay may napakahinang absorption sa katawan. Ibig sabihin, kahit lunukin mo ito, maaaring hindi sapat ang masipsip ng iyong katawan papunta sa dugo para makagawa ng makabuluhang epekto. At hindi ito opinyon. Ito ay biochemistry. Kahit ang mga respetadong institusyong medikal tulad ng Mayo Clinic ay kinikilala na ang curcumin mismo ay may mababang bioavailability. Sa simpleng salita, nahihirapan ang iyong katawan na gamitin ito ng epektibo. Isipin mo na parang nagbuhos ka ng tubig sa tuyong lupa, pero ang tubig ay dumadaloy lang sa ibabaw imbes na sumipsip papasok. Ganyan ang nangyayari sa karaniwang curcumin sa maraming kaso. Kaya kapag may nagsabi, uminom ako ng turmeric pero walang nangyari, ang tunay na tanong dapat ay, anong anyo ang ininom mo? Standardized ba ito? May kasama ba itong suporta para sa absorption? Dahil narito ang mahalagang punto. Isa sa pinakamahalagang pampataas ng absorption ng curcumin ay ang piperine, isang compound na matatagpuan sa black pepper. Kayang pataasin ng piperine ng malaki ang absorption ng curcumin sa pamamagitan ng pagpapabagal ng pagkasira nito sa atay. Kaya maraming mas dekalidad na turmeric supplements ang may kasamang black pepper extract. Pero karamihan sa mga tao ay hindi ito malinaw na nasasabihan. Iniisip nila na basta turmeric ay turmeric. Hindi. May mga produktong puro powdered root lamang. May mga concentrated extracts na standardized sa mataas na antas ng curcumin. May mga may piperine. May mga gumagamit ng advanced formulations para sa mas mahusay na absorption. At may iba. Murang fillers lang. Ang pagkakaibang iyon ang maaaring magtakda kung makakaramdam ka ng ginhawa o makakaramdam ka ng panloloko. Hayaan kitang tanungin. Nakabili ka na ba ng supplement, ininom mo ng tapat, pero wala kang naramdamang kahit anong pagbabago? Kung nangyari na yon sa iyo, ay type ang frustrated sa comments. Hindi ka nag-iisa. Isa pang pagkakamali ng marami ay ang hindi pare-parehong dosage. Iniinom nila ito ng pabugso-bugso. Isang araw. 3 araw wala. Tapos dodoblehin ang dose dahil naiinip. Ang ganitong inconsistency ay sumisira sa tuloy-tuloy na suporta na kailangan ng katawan para unti-unting mabawasan ang pamamaga. Ang turmeric ay hindi painkiller na gagana sa loob ng 30 minuto. Sinusuportahan nito ang mga internal na proseso sa paglipas ng panahon. Pero gagana lamang iyon kung sapat ang aktwal na nakakarating sa iyong sistema. At narito ang mas malalim pa. Maraming nakatatanda ang sumusuko dahil inaasahan nila ang dramatiko at agarang pagbabago. Kapag hindi iyon nangyari, pakiramdam nila ay nagkamali sila sa paniniwala sa isang natural na paraan. Pero kadalasan, ang problema ay hindi ang turmeric mismo. Ang problema ay ang paraan ng paghahatid nito sa katawan. At kailangan mong marinig ito ng malinaw. Kung hindi tinutukoy ng produkto ang standardized curcumin content. Kung wala itong binabanggit na absorption enhancement. Kung puro malalaking pangako pero walang malinaw na impormasyon. Mag-ingat. Napakahalaga ng iyong kalusugan para sa hulaan lamang. Ngayon isipin mo ito sa emosyonal na antas. Ilang beses ka nang tahimik na umasa na may makapagpapagaan ng iyong sakit pero muli kang nadismaya. Ang siklong iyon ay maaaring magpabuo ng pag-aalinlangan. Maaari kang maniwala na wala talagang gumagana. Maaari mong maramdaman na unti-unti nang humihina ang iyong katawan at wala ka nang magagawa. Pero minsan, hindi naman dahil walang gumagana. Minsan, dahil walang malinaw na nagpaliwanag kung paano ito gumagana. Kaya mahalaga ang pag-uusap na ito. Kung ngayon ay mas malinaw na sa iyo ang mga bagay, ay type ang T-clear sa comments. At kung pinahahalagahan mo ang tapat na paliwanag sa kalusugan na walang hype, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up.
Dahil sa susunod na bahagi, titignan natin kung ano ang sinasabi ng totoong pananaliksik, hindi mga testimonial sa internet, hindi mga pangako ng marketing, kundi aktwal na mga pag-aaral tungkol sa turmeric at pananakit ng kasukasuan. Manatili ka. Mas magiging tiyak pa ang katotohanan mula rito. Ngayon dumako tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang pananaliksik. Ang tunay na agham sa likod ng turmeric at pananakit ng kasukasuan, hindi ang hype na nakikita mo online. Sinuri ng mga clinical study ang curcumin, ang aktibong compound sa turmeric, at ang epekto nito sa pananakit ng kasukasuan, lalo na sa osteoarthritis, ang pinakakaraniwang uri na nakaapekto sa mga taong lampas 60. Nais ng mga mananaliksik na malaman kung talagang nakakabawas ito ng pamamaga at sakit sa paraang nasusukat. At ang resulta? Nakahihikayat at nakapagbubukas ng mata. May ilang pag-aaral na nagpakitang ang curcumin ay maaaring makapagpababa ng sakit dulot ng osteoarthritis na halos kasing epektibo ng ibuprofen. Tama ang narinig mo, isang natural na compound na inihambing sa isang malawakang nireresetang anti-inflammatory na gamot. At ang magandang balita. Karaniwang mas kaunti ang gastrointestinal side effects ng curcumin kumpara sa NSAIDs, na madalas nagiging problema ng maraming nakatatanda. Ngunit narito ang mahalagang punto, ang turmeric ay hindi magic bullet. Dito madalas nagkakamali ang inaasahan natin. Hindi nito agad pinatitigil ang sakit. Hindi mo ito iinumin minsan at bigla kang makakalakad na parang nasa edad 30 ka ulit. Unti-unti itong kumikilos, dahan-dahan, sinusuportahan ang kakayahan ng iyong katawan na pamahalaan ang pamamaga sa paglipas ng panahon. Binibigyang diin ng mga eksperto tulad ni Michael Greger na ang susi ay ang tuloy-tuloy na araw-araw na paggamit. Sa mga clinical trial, kadalasang ibinibigay ang curcumin sa loob ng 4 hanggang 8 linggo bago makita ang malinaw na pagbuti. Kaya ang tiyaga ay hindi opsyonal, bahagi ito ng proseso. At narito ang isang katotohanang tumatagos, para sa maraming nakatatanda, sapat na ang 2 o 3 linggong walang pagbabago para sumuko. Iniisip nila hindi ito gumagana. Nasayang lang ang oras at pera ko. Ngunit iyon mismo ang maling konklusyon. Ang tunay at makabuluhang pagbuti ay dumarating kapag ang curcumin ay iniinom ng tuloy-tuloy, sa tamang anyo, at may kasamang absorption enhancers tulad ng black pepper o liposomal formulations. Huminto tayo sandali. Isipin mo ang sarili mong karanasan. Ilang beses ka nang nagsimula ng isang supplement, routine, o diet, at tumigil agad dahil hindi agad nakita ang resulta. Iyan ang parehong siklo na bumibitag sa maraming tao sa patuloy na pananakit ng kasukasuan. Kung makaka-relate ka, ay type ang staying power sa comments. Kilalanin natin ang pakikibaka, dahil ang pag-unawa rito ang unang hakbang sa pagbabago. Isa pang mahalagang detalye, mas epektibo ang turmeric kapag sinamahan ng iba pang malulusog na gawi. Ipinakita ng mga mananaliksik na ang pagsasama ng curcumin supplementation sa banayad na ehersisyo, balanseng anti-inflammatory diet, at sapat na tulog ay maaaring magpalakas ng benepisyo nito. Hindi ito himalang nag-iisa, ito ay katuwang sa paglalakbay ng iyong katawan tungo sa ginhawa. Magbigay ng thumbs up kung handa kang unawain ang pangangailangan ng iyong katawan imbes na habulin ang agarang solusyon. At bago tayo magpatuloy, tandaan, hindi ito hula. Ito ay ebidensya. At kapag pinagsama mo ang tamang formulasyon ng turmeric sa tuloy-tuloy at maingat na mga gawi, maaari kang makaranas ng nasusukat na ginhawa. Manatili hanggang sa dulo ng video dahil ibabahagi ko ang isang bonus tip, isang bagay na bihirang marinig ng karamihan na maaaring makapagpabuti ng malaki sa paraan ng pagtugon ng iyong katawan sa turmeric. Banayad pero makapangyarihan, at maaaring literal na pabilisin ang resulta na matagal mo nang hinihintay. Kung iyan ang kailangan mo, ay type ang "Si bonus ready" sa comments. Susunod, tatalakayin natin ang pinakamahalagang praktikal na tanong para sa sinumang lampas 60. Gaano karaming turmeric ang dapat mong inumin at paano ito gawin ng ligtas? Dito madalas nagkakamali ang karamihan, at dito nagkakaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng ginhawa at pagkadismaya. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang tanong, dosage. Gaano karaming turmeric ang dapat mong inumin pagkalampas ng 60 at paano ito gawin ng ligtas?
Dito madalas nabibigo ang karamihan at dito nagsisimula ang pagkadismaya. Linawin natin, napakaraming uri ng turmeric supplements sa merkado. May mahihinang powder. May mataas ang konsentrasyon ng curcumin extract. May kasamang absorption enhancers tulad ng black pepper. At ang dosage sa mga pag-aaral ay napaka-espesipiko. Mahalaga ang espesipikong iyon, kung wala ito, maaaring nasasayang lang ang iyong oras at pera. Natuklasan ng mga clinical study na para sa ginhawa sa kasukasuan, ang epektibong pang-araw-araw na dose ng curcumin ay karaniwang nasa 500 hanggang 1,000 mg bawat araw, kadalasang hinahati sa 2 pag-inom. Iyan ang saklaw na palaging nagpakita ng pagbuti sa galaw ng kasukasuan, paninigas, at antas ng sakit. Kung masyadong mababa rito, malamang na hindi ito magbibigay ng makabuluhang epekto. Ngunit narito ang bahagi na hindi malinaw na naririnig ng maraming nakatatanda, iba na ang katawan pagkalampas ng 60. Bumagal ang metabolismo. Nagbabago ang absorption. Maaaring umiinom ka ng gamot para sa presyon ng dugo, diabetes, o kolesterol. At maaaring makipag-interact ang turmeric sa ilan sa mga gamot na ito, lalo na sa blood thinners. Ibig sabihin, ang pag-iingat ay hindi takot, ito ay karunungan. Bago magsimula ng anumang supplement, kailangan mong kumonsulta sa iyong doktor, pharmacist, o healthcare provider upang matiyak na hindi ito magdudulot ng problema. Unahin ang kaligtasan palagi. At may mas malalim pa rito, mas mahalaga ang consistency kaysa sa timing. Ang pag-inom ng turmeric 1 beses sa umaga, pag-skip ng ilang araw, tapos pagdodoble ng dose dahil naiinip ka, ay hindi makatutulong. Kailangan ng iyong katawan ang tuloy-tuloy na suporta upang unti-unting mabawasan ang pamamaga. Isipin mo ito na parang pagdidilig ng halaman, ang pabugso-bugsong pagdidilig ay hindi magpapalaki ng puno. Ang tuloy-tuloy at maingat na pag-aalaga ang nagpapalago. Ngayon isipin mo ito sa emosyonal na antas. Mahigit 60 taon ka nang nabubuhay. Dinala ka ng iyong katawan sa mga dekada ng trabaho, pag-ibig, pagpapalaki ng mga anak, pagbuo ng iyong buhay. At ngayon, nakakaramdam ka ng paninigas, kirot, limitasyon. Gusto mo ng ginhawa. Gusto mong makagalaw ng walang sakit. Gusto mong maibalik ang sigla ng iyong buhay. Pero ang solusyon ay hindi basta pag-inom ng supplement ng walang plano. Ito ay pag-inom nito ng may pag-isip, may konsistensya, at may kaalaman. Iyan ang kapangyarihan ng tamang dosage. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng bahaging ito kaysa sa makukulay na bote sa estante ng tindahan. Tanungin kita, kung magkukumit ka sa tamang dose ng tuloy-tuloy, sa ilalim ng gabay, handa ka bang bigyan ito ng buong 8 linggo bago husgahan ang resulta? Kung I-type ang I commit sa comments. At kung pinahahalagahan mo ang katotohanang walang hype, ang tunay at praktikal na gabay na gumagana, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Ito ang uri ng malinaw at tapat na impormasyon na makapagliligtas sa iyo mula sa ilang buwang na sayang na pagsisikap at pagkadismaya. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin kung sino ang talagang hindi dapat uminom ng turmeric. Ito ay impormasyong madalas napapalampas ng karamihan, at ang hindi pag-alam nito ay maaaring maging mapanganib. Hindi ito pananakot, ito ay realidad, at ang pag-alam dito ay maaaring magprotekta sa iyong kalusugan. Manatili ka dahil ang kalinawan ay kapangyarihan at paparating pa ang katotohanan. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na ayaw marinig ng karamihan, sino ang hindi dapat uminom ng turmeric. At kailangan mong makinig ng mabuti dahil hindi ito tungkol sa pananakot o hype. Ito ay tungkol sa iyong kaligtasan. Ang turmeric ay natural. Isa itong pampalasa. Ginamit na ito sa loob ng maraming siglo. Ngunit ang natural ay hindi otomatikong nangangahulugang ligtas, lalo na pagkalampas ng 60. Mas sensitibo na ngayon ang iyong katawan. Ilang dekada nang nagtatrabaho ang iyong mga organo. Ang mga iniinom mong gamot ay maaaring mag-interact sa mga paraang bihirang isipin ng mas bata. Kung mayroon kang gallstones o problema sa bile duct, maaaring lumala ang iyong kondisyon dahil sa turmeric. Pinapastimulate nito ang paggawa ng bile, na kadalasan ay mabuti, ngunit kung ang iyong gallbladder ay may bara o pamamaga, maaari itong magdulot ng matinding pananakit. Ito ay isang bagay na madalas hindi binibigyang diin ng maraming supplement.
Kung mayroon kang bleeding disorder, umiinom ng malalakas na blood thinners, o may naka-schedule na operasyon, maaaring hindi ligtas ang turmeric para sa'yo. Ang curcumin ay maaaring magpanipis ng dugo. Maaaring mukhang mabuti ito para sa sirkulasyon, ngunit sa ganitong mga sitwasyon, maaari nitong pataasin ang panganib ng pagdurugo. Isipin mo iyon sandali. Isang maliit na supplement lamang ang maaaring hindi sinasadyang magdulot ng malubhang komplikasyon. At kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa diabetes o presyon ng dugo, maaaring magkaroon ng banayad, ngunit mahalagang interaksyon ang turmeric. Maaari nitong bahagyang pababain ang blood sugar o makaapekto sa presyon ng dugo, na maaaring mukhang walang problema hanggang sa magkaroon niya. Kaya napakahalaga ang pagkonsulta sa iyong healthcare provider bago ka magsimula. Narito ang emosyonal na katotohanan, maraming nakatatanda ang labis na naghahanap ng ginhawa kaya't binabaliwala nila ang mga babalang ito. Iniisip nila natural naman ito. Gaano ba ito kapanganib? Ang realidad ay ang pagbaliwala sa gabay sa kaligtasan ay maaaring magpabalik sa iyo ng ilang buwan o mas masahol pa, magdala sa iyo sa ospital. Mabigat na kapalit iyon para lamang sa ginhawa sa sakit. Mahalaga ang iyong kalusugan. Dinala ka ng iyong katawan sa mga dekada ng buhay. Karapat-dapat ka sa ginhawa, ngunit karapat-dapat ka rin sa kaligtasan. Kaya kasing halaga ng supplement ang kaalaman. Kung ngayon mo lang napagtanto na kasing halaga ng bisa ang kaligtasan, ay type ang e-safety first sa comments. Kilalanin natin na ang karunungan ay mahalagang bahagi ng kalusugan, lalo na pagkalampas ng 60. At kung committed kang malaman ang katotohanan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Narito tayo para magbigay ng kalinawan, hindi ng hulaan. Sa susunod na kabanata, ipapakita ko sa iyo kung paano i-maximize ang epekto ng turmeric para sa ginhawa sa kasukasuan, ang mga estratehiyang magpapagana rito, hindi lang basta mananatili sa iyong sistema na walang epekto. Dito nagiging aksyon ang pag-asa, at ang aksyon ay nagiging resulta. Manatili ka. Babaguhin ang susunod na bahagi ang paraan ng pagtingin mo sa turmeric magpakailanman. Ngayon dumako tayo sa bahaging tunay na makapagbabago ng iyong karanasan sa pananakit ng kasukasuan, kung paano palakasin ang epekto ng turmeric. Dito nagiging resulta ang pag-asa dahil sa kaalaman, at ang aksyon ay nagiging kapangyarihan. Narito ang katotohanan, hindi sapat ang turmeric lamang. Kahit ang pinakamahusay na curcumin supplement ay mahihirapang tumulong kung ang iyong lifestyle ay kumukontra rito. Binibigyang diin ng mga eksperto tulad ni A. Mark Heman na ang chronic inflammation ay hindi lang tungkol sa supplements, ito ay tungkol sa mga gawi, paggalaw, at kung ano ang inilalagay mo sa iyong katawan araw-araw. Kaya kung gusto mong talagang gumana ang turmeric para sa iyong mga kasukasuan pagkalampas ng 60, kailangan mo ng kumpletong approach. Una, banayad na araw-araw na paggalaw. Hindi ito nangangahulugang tatakbo ka ng marathon o magbubuhat ng mabibigat. Simpleng paglalakad, pag-stretching, o magaan na yoga ay makatutulong upang manatiling lubricated ang iyong mga kasukasuan, lumakas ang mga kalamnan, at maging handa ang iyong katawan na tumugon sa curcumin. Tandaan mo, ang paggalaw ay gamot. Kung sang-ayon ka, ay type ang e-move sa comments ngayon din. Ikalawa, anti-inflammatory diet. Isipin ang makukulay na gulay, prutas, healthy fats tulad ng olive oil o avocado, at lean protein. Iwasan ang processed sugar, pritong pagkain, at labis na refined carbohydrates. Kita mo, kung inom ka ng turmeric pero patuloy mong pinapakain ang iyong katawan ng mga bagay na nagdudulot ng pamamaga, para kang nagbubuhos ng gasolina habang sinusubukang patayin ang apoy. Ikatlo, tamang hydration. Sinusuportahan ng tubig ang bawat kasukasuan, litid, at tissue sa iyong katawan. Kahit bahagyang dehydration ay maaaring magpalala ng paninigas at sakit. Mas mahusay gumagana ang curcumin sa isang katawan na hydrated at maayos ang takbo. Ika-4, pamamahala ng timbang. Ang sobrang timbang ay dagdag na presyon sa iyong mga tuhod, balakang, at ibabang likod. Kahit maliit na pagbabawas ng timbang ay maaaring makabawas ng malaki sa stress ng kasukasuan at mapalakas ang epekto ng turmeric. Sandali tayong kumonekta sa emosyon. Isipin mong magising sa umaga at maiyuko ang iyong tuhod ng walang matalim na sakit.
Isipin mong maabot ang bagay sa itaas na estante nang walang pag-aalinlangan. Isipin mong makalakad ng may kumpiyansa imbes na may takot. Iyan ang maaaring mangyari kapag pinagsama ang turmeric at tamang mga gawi. Ngunit narito ang mahirap na katotohanan, ang pag-inom ng turmeric lamang nang walang mga suportang hakbang na ito ay parang pagtatanim ng binhi sa tuyong lupa. Maaaring may potensyal ang binhi, pero kung walang tubig, araw, at pag-aalaga, hindi ito tutubo. Gusto kong pag-isipan mo ito sandali. Handa ka na bang ipares ang kaalaman sa aksyon? Handa ka na bang alagaan ang iyong katawan sa paraang nararapat dito? Kung ay type ang ready sa comments. At bago tayo magpatuloy, kung may halaga sa iyo ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Bawat hakbang sa pag-unawa sa iyong kalusugan ay mahalaga. Sa susunod na bahagi, lalalim pa tayo ang emosyonal na katotohanan sa likod ng pananakit ng kasukasuan pagkalampas ng 60. Dahil ang pag-unawa kung bakit ito masakit at kung paano nito naapektuhan ang iyong buhay ay kasing halaga ng pag-alam kung paano ito gamutin. Dito naaabot ng paggaling ang kaluluwa, hindi lang ang katawan. Manatili ka. Ang susunod ay tatama mismo sa pinakapuso ng usapin. Ngayon lalalim pa tayo, lampas sa agham, lampas sa supplements, at haharapin natin ang emosyonal na katotohanan ng pananakit ng kasukasuan pagkalampas ng 60. Dito tumitigil makinig ang marami dahil masakit itong tanggapin, pero ito ang realidad na kailangan mong harapin upang tunay na makontrol ang iyong kalusugan. Ang pananakit ng kasukasuan ay hindi lang simpleng kirot. Isa itong magnanakaw. Ninakaw nito ang kalayaan, kumpiyansa, at minsan pati dignidad. Nandyan ito sa mga tahimik na sandali, kapag nagising ka at ayaw makipagtulungan ng iyong katawan, kapag ang pag-akyat ng hagdan ay parang pag-akyat sa bundok, kapag ang simpleng pag-abot ng isang bagay ay nagdudulot ng matalim na kirot sa tuhod o balakang. Hindi lang ito pisikal na paghihirap, unti-unti nitong kinakain ang pakiramdam mo ng kalayaan. Pag-isipan mo. Bawat hakbang na nag-aalangan ka, bawat galaw na iniiwasan mo, ay paalala na nagbabago ang iyong katawan. Para bang sinasabi ng iyong mga kasukasuan, dahan-dahan. At sa mga sandaling iyon, pumapasok ang takot. Takot na maging pabigat. Takot na mawala ang kakayahang gawin ang mga bagay na minahal mo noon. Takot na lumiit ang mundo mo, mas mabagal, mas limitado. Maraming nakatatanda ang tahimik na dinadala ang takot na ito. Ngumingiti sila sa harap ng iba, itinatago ang paninigas, at nagpapanggap na maayos lang. Ngunit sa loob, sila'y nabibigo, nababalisa, at minsan ay galit. Galit na tila ba ipinagkanulo sila ng kanilang sariling katawan matapos ang dekadang pagsisilbi sa kanila. Narito ang mahalagang bahagi, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong tao lampas 60 ang may kaparehong laban. At ang pagkilala rito ay hindi kahinaan, ito ang unang hakbang sa pagbawi ng kontrol. Ang turmeric ay hindi lang pampalasa. Hindi lang ito supplement. Isa itong kasangkapan, katuwang sa laban mo laban sa pamamaga at paninigas. Ngunit hindi sapat ang pag-asa lamang. Kailangang samahan ng pag-asa ng kaalaman, aksyon, at maingat na pag-aalaga sa katawan. Doon nagmumula ang pagbabago. Isipin mong buhatin ang iyong apo ng walang pagniwi. Isipin mong maglakad sa parke ng walang pag-aalinlangan. Isipin mong yumuko, mag-inat, at mabuhay nang hindi palaging iniisip ang susunod na kirot. Iyan ang buhay na nararapat sa iyo. Iyan ang pakiramdam ng paggaling, hindi lang pagkawala ng sakit, kundi kalayaan mula sa takot. Kung tumatagos sa iyo ang larawang iyan, ay type ang I deserve health sa comments. Kilalanin natin na karapat-dapat ka sa pagdalaw, ginhawa, at kalayaan. At kung naantig ka ng mensaheng ito, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Narito kami upang magbigay ng tunay na solusyon, hindi hungkag na pangako. Dahil ang buhay pagkalampas ng 60 ay nararapat sa kalinawan, katapatan, at empowerment. Ngayon na naharap na natin ang emosyonal na realidad, ang puso ng dahilan kung bakit higit pa sa pisikal ang pananakit ng kasukasuan, oras na para sa huling katotohanan, ang hindi laging malinaw na naipapaliwanag ng mga doktor tungkol sa turmeric. Narito ito, ang turmeric ay hindi lunas. Hindi nito agad buburahin ang sakit, hindi nito muling bubuin ang cartilage sa magdamag,
at hindi nito babaliktarin ang dekadang pagkapudpod. Ngunit narito ang makapangyarihang katotohanan, isa itong kasangkapan. Isang napaka-epektibong kasangkapan kapag ginamit ng tama, tuloy-tuloy, at may pag-isip. Iyan ang nuance na madalas hindi na ipapaliwanag. Pinakamabisa ang turmeric sa ilalim ng 5 kondisyon. Una, tamang anyo. Gumamit ng standardized curcumin extract, hindi lang ang pulbos sa kusina. Malaki ang pagkakaiba. Ang isa ay may therapeutic level ng curcumin, ang isa ay sapat lang pampalasa. Ikalawa, may suporta sa absorption. Mahina ang absorption ng curcumin kung mag-isa. Humanap ng may kasamang black pepper, piperine, taba, o liposomal technology. Kung wala ito, maliit na bahagi lang ang magagamit ng iyong katawan. Ikatlo, tamang dosage. Ipinapakita ng mga pag-aaral na 500, 1,000 ni ng curcumin bawat araw, kadalasang hinahati sa 2 dose, ang epektibo. Mas mababa rito, malamang walang resulta. Mas mataas nang walang gabay ng doktor, maaaring magdulot ng side effects. Ang konsistensya ang susi. Ika-4, medical na gabay. Lalo na pagkalampas ng 60, kailangang tiyakin na walang interaksyon sa mga gamot, blood thinners, gamot sa diabetes, o presyon. Ang kaligtasan ay hindi opsyonal. Ang pag-asa na walang karunungan ay maaaring maging panganib. Ika-5, lifestyle synergy. Banayad na paggalaw, anti-inflammatory diet, tamang hydration, at pamamahala ng timbang ay nagpapalakas sa epekto ng turmeric. Dito madalas nabibigo ang marami, umiinom ng turmeric at wala ng ibang binabago. Ang paggaling ay isang sistema. Bahagi lamang dito ang turmeric. Sandali tayong kumonekta muli sa emosyon. Dinala ka ng iyong katawan sa mga dekada ng buhay. Ang sakit pagkalampas ng 60 ay hindi parusa. Isa itong senyales. Paalala na kailangan nito ng suporta, pag-aalaga, at matalinong aksyon. Sa pag-unawa sa katotohanan tungkol sa turmeric, maaari mong gawing oportunidad ang senyas na yon, oportunidad upang maibalik ang paggalaw, mabawasan ang kirot, at muling magkaroon ng kumpiyansa sa pang-araw-araw na buhay. Narito ang iyong malinaw na plano. Suriin ang iyong mga gamot. Tiyaking ligtas sa iyo ang turmeric. Piliin ang tamang produkto, standardized curcumin na may absorption support. Inumin ang tamang dose ng tuloy-tuloy. Huwag mag-skip o magdoble ng walang dahilan. Ipares ito sa araw-araw na paggalaw, anti-inflammatory diet, hydration, at pamamahala ng timbang. Mag-commit na hindi bababa sa 8 linggo. Ang tunay na ginhawa ay nangangailangan ng oras at tiyaga. Kung umabot ka hanggang dito, ay type ang I watch till Lily ends sa comments at sabihin kung saan ka nanonood. Ipakita natin ang komunidad na handang alagaan ang kanilang mga kasukasuan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Bawat hakbang sa pag-unawa sa iyong katawan ay hakbang palayo sa takot at palapit sa kalayaan. Mahigit 60 taon kang dinala ng iyong mga kasukasuan. Panahon na para protektahan mo sila. Panahon na para kumilos ng walang takot. Panahon na para kumilos ng may kaalaman, kaligtasan, at konsistensya. Ito ang katotohanang bihirang maipaliwanag ng buo. Ngunit ngayon alam mo na. At ngayon, maaari mo nang gawing tunay na kasangkapan ang turmeric, hindi panandali ang pag-asa, kundi makapangyarihang bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa mas malusog at mas komportableng mga kasukasuan.